Isabel! Tia Isabel! Ano iyon? May nakita kaming puntas katabi ng dalawang bangkay. Hindi namin matuloy kung kanino at sino yun dahil sunog na sunog ang kanilang bangkay. Teka lamang! Narita! Ano po iyon, Tia? Ito ang binigay ko kay Crisostomo bago siya umalis. Hindi! Hindi ito maaari! Nararamdaman ko buhay si Crisostomo! Crisostomo! Bago ulit! May kapitanan na nakikinis ng batong ito? May kakain todo! Kalma lamang, Doña Victorina. Pasensya na, Doña Victorina, ngunit hanggang doon lang ang bilis ng bapor. Ang babaw talaga ng ilog na ito? Ang babaw tuloy ang takbo ng bapor. Ang una sa iyong problema ay napakadali lang. Bakit hindi natin ugayin ang ilog mula Pasig hanggang Manila? Upang maiwasan ang ganitong mga problema. Sa madaling salita, gagawa tayo ng panibagong tanan at isasara ang luma. Tutulak ko riyan, Senyor Simon. Dahil malaking pera ang mahuhugol dyan. Paano ang mga kabahayan? At saan naman tayo kukuha ng pera? Pwes, masira na ang dapat masira. Ano na ang kadali? Hindi ba yan delikado? Saan naman tayo kukuha ng pera gagamitin ay pagbabayad sa mga tauhan? At kulang na kulang tayo sa tauhan. Huwag silang bayaran. Hayaan ang mga bilanggo magtrabaho. Kung kulang pa rin tayo, magpatupad kayo ng sapilitang paggawa sa mga mamamayan. Yan lamang ay magdudulot ng himagsikan. Patawad, Senyor. Ngunit tutol ako sa iyong plano. Sana'y may patuparan natin ang pagpapatayo ng akademya upang matulungan natin ang ating mga kapwa. Tayo ay manalig lamang, naway may sa katuparan nga natin ito. O maging mga binata. Ngunit parang napaka-imposible naman ang pinaplano ninyo. Hindi po, Kapitan Basilio. Kami po ay nag-usap na ni Padre Irene. Natutulungan niya kami sa aming mga plano. Ganoon ba? Naway mas kaparan ninyo ang inyong plano. Mukhang nagkakasiyahan kayo ba? Maaari ba akong sumali? Magandang araw, Senyor Simon. Pwede kayong sumali. Kami lamang ay nag-uusap. Bueno, maaari niyo ba akong samahan ninyo ng sagdesa? Pasensya na, Senyor Simon. Ngunit hindi kami umiinom ni Basilio ng serbesa. Tubig lamang ay sapat na sa amin. Ano ulit ang iyong pangalan, Iho? Ako po si Basilio na taga San Diego. Doon rin po ako lumaki at pinanganak. Usahin mo pa, bata. Alam kong malayo ang mararating mo. Opo, senyor. O siya, mauna na ako. Maraming salamat po, senyor. Mag-ingat ho kayo. Salamat po. Uy, mga padre, ganda ba? Anong may tutulong sa inyo? Kailangan mo bayad ng buwis ng 200 piso. Sinasabi niyo ba kailangan kong magbayad ng renta sa aking sariling lupa? Ngunit, di ka na nagbabayad ng buwis.
Maraming taon na rin ang nakakalipas. Ngunit bakit ako magbabayad ng renta sa akin sariling lupa? Hindi ito makatuwiran. 200 piso? Saan kukuhain yan? Isa lang ang ibig sabihin nito. Ikaw ay walang karapatan sa lupain dito. Bagkus ito ay nararapat sa korporasyon. Itay! Tumigil na kayo! Mawawala kayong puso! Pipilitan kami na kunin ng iyong anak at isanla ito upang mabayaran ang iyong buwis. Huwag niyong kunin ang aking anak. Parang awan niyo na. Kunin mo siya! Wag! Bitawan mo ako! Tay! Tulungan niyo ako! Maraming taon na ang nakalipas, ngunit nakabaon pa din ang dinanas kong sakit mula nang mawala ang aking ina. Ginoo? Ginoo, maaari ko po ba kayong matulungan? Ano ang ginagawa mo sa kagubatang ito? Kung iyong magugunita, nakaraan na po ang 13 taon at dito mismo sa poke na ito, una tayong nagkita. At kung hindi po ako nagkakamali, ikaw ang nagbigay sa akin ng pakikiramay. Sino ako sa iyong pati? Ikaw ang taong matagal nang ignakalang patay na. Basilio, malaking lihim ang iyong natuklasan. Alam mo bang pwede kitang patayin sa iyong natuklasang lihim? Senyor Simon, huwag po kayong mag-alala. Ang iyong lihim ay hindi malalabas. Pinapangako ko. Sino nakaalala ang aking buhay at ang aking mga plano, Basilio? Plano? Anong plano, senyor? Ang aking plano ay magtayo ng revolusyonaryong grupo laban sa mga Kastila. Total, alam mo naman na ang aking mga plano. Bakit hindi mo ako samahan at sumali sa aking mga plano? Napuksain ng mga Kastila at tuluyang tapusin sila. Paumanhin, senyor, ngunit mali tayo ng paniniwala. Kailangan kong tanggihin ang iyong alok at plano, senyor. Kung gayon, nare-respeto ko ang iyong desisyon. Ngunit, kung magbabago man ang iyong isipan, eh huwag kang magdadalawang isip na lumapit sa akin, Basilio. Pag-iisipan ko, senyor, ngunit mauna na ako. Paalam. Nararapat lamang ang pagtuturo ng Kastila sa lahat ng mamamayan. Ngunit pag sila ay natuto, mas lalong lalala ang kanilang hangarin na mag-alsa at magrebelde. Ngunit tandaan mo, Kapitan Iniray, ang wika ay mahalagang salita. Pobres estudiantes. Oh, ikaw pala yan, senyor Simon. Kamusta mo may sakit? Nangihina na ng sobra si Kapitan Tiago. Kaawa-awang matanda. May ipapagawa ko sa'yo, Basilio. Alang-alang sa pangalan ni Elias. Sugutin mo ang Santa Clara at kuhain mo ang isang taong ikaw lang ang nakakakilala bukod kay Kapitan Tiago. Si Maria Clara. Huli na kayo, senyor Simon. Sapagkat si Maria Clara ay patagal ng patay. Patay? Paano nangyari ito? Hindi! Hindi ito maaari! Namatay siya noong ika-6 ng hapon. Naroon ako sa kumbento upang makibalita at pagbalik ko, merong liham na ipinadala si Padre Salvi para kay Santiago. At yun ang naging dahilan sa pagwala ni Kapitan Tiago. Hindi. Hindi pa patay si Maria Clara. Ililigtas ko siya. Ililigtas ko si Maria Clara.
Ginoong Simon, minahon ka. Wala na tayong magagawa kundi tanggapin ang katotohanan. Namatay siya nang hindi niyo man lang alam na ako'y nagbalik. Namatay siya nang hindi niyo man lang nalaman na ako'y buhay. Aking mahal na Sinta. Aking Maria Clara. Mahal kong Maria Clara, patawad kung ako ay nahuli at hindi ko na ipaglaban ang ating pag-ibig sa tamang oras. Hindi man tayo itinadhana ng magkasama, mananatili kang mahalaga sa aking puso habang ako'y nabubuhay. Dalangin ko na matagpuan mo ang kapayapaan at kaligayahang tunay mong nararapat. Paalam, mahal kong Maria Clara. Alam ko na kung saan natin matatagpuan si Basilio. Sumama ka sa amin, Basilio. Takbin niyo siya. Bitawan niyo ako! Nararapat sa inyo lamang yan. Mga matitigas na ulo ang katulad mo. Wala akong ginawa! Damay lang ako! Ikaw ay nagpapakalat ng maling impormasyon. Kaya't nararapat sa iyo lamang iyan. Dalhin niyo na yan. Hoy! Hindi ka lang! Hoy! Pakulan niyo ako dito! Wala akong ginawa! Maniwala kayo! Wala akong ginawa! Nadamay lang ako! Pakawalan niyo ako! Pakawalan niyo ako! Patawad! Wala akong ginawa! Huli! Huli! Alam mo na ba ang nangyari kay Basilio? Ha? Bakit po? Ano nangyari kay Basilio? Si Basilio ay nadakwit ng mga Guardia Civil. Bakit po siya dinakwit? Dahil siya raw ay kasabot ng mga ibang estudyante na bumubuo na reforma laban sa mga Kastila. Nararapat mo siyang puntahan huli bago pa mahuli ang lahat. Mauuna na po ako, pupuntahan ko po si Basilio. Mag-iingat ka huli. Salamat po. Oh, Basilio, anong nangyari sa'yo? Ako'y nadamay lang, huli. Sinamahan ko lang sila. Ako'y nagulat ng biglang may mga Guardian Civil humuli sa akin. Naniniwala ko sa'yo, mahal ko. Huwag ka mag-alala. Gagawin ko ang lahat upang ikay makalaya. Maraming salamat, huli, pero huwag mo na akong alalahanin. Kakayanin ko ang aking sarili. Babalik ako, Basilio. Hintayin mo. Buenas tardes. Buenas tardes, Padre Camora. Ano ang may tutulong ko sa iyo? Tulungan mo ako, Padre. Humingi na ako ng tulong kay Hermana Pensya, ngunit kailangan ko ng agadang tulong na ikaw lamang ang makapagbibigay, Padre. Anong tulong ba ang iyong kailangan, huli? Ang aking nobyo. Ang aking nobyo na si Basilio ang tulong, ngunit siya lamang ay nadamay. Padre, tulungan mo ako. Palayain mo si Basilio, parang awa mo na. Ngunit, Padre, bakit po tayo nandito? Padre! Padre, ano po gagawin niyo? Padre! Huwag kang maingay. Hindi ba't sinabi mo na gagawin mo ang lahat upang mapalaya si Basilio?
nangyayari sa akin? Naging masama ba akong anak? Naging masama ba ako sa'yo? Gusto ko lang naman makalaya ang mahal ko. Akala ko ang mga demonyo ay nasa impyerno, ngunit sila pala ay nandito. Sila pa ang mga nagpapanggap na banal. Pasensya na, Basilio. Pasensya na, mahal ko, ngunit mas pipiliin kong mamatay kaysa pagsamantalahan ng makapangyarihan. Nasaan na kaya si Huli? Ginoo, asan po si Huli? Kanina ko pa siya hinahanap, ngunit hindi ko siya makita. Wala na si Huli, Basilio. Hindi pwede yan. Malabong mangyari yan. Buhay si Huli! Buhay ang aking mahal! Anong nangyari? Siya ay natagpo ang walang malay sa bintana ng kumbento. Sinasabi siya ay nagpakamatay. Hindi yan pwede mangyari! Huli! Mahal ko! Hindi yan pwede mangyari! Huli! Mahal ko! Huli, aking minamahal. Ang iyong pagkawala ay parang pagguho ng lahat ng aking pangarap. Ang bawat araw na wala ka ay sugat na patuloy na dumudugo sa aking puso. Kung kaya ko lamang, ipagpapalit ko ang aking hininga. Huli, pangako mo, wag na wag mo akong iiwan. Hindi kita iiwanan na si Pangako. Pinaparusahan na ako ng Diyos. Wala na akong nararamdaman kundi galit, paghihiganti. Senyor Simon, ako ay sasali na sa inyo. Sa ikalawa ay ikakasal ang anak ni Don Pilares at magkakaroon ng pista kinagabihan. Samahan mo ako sa aking plano. Isang lampara? Ano ang aking gagawin, Senyor Simon? Ikaw ang mamuno sa iba. Sa gabi ng araw na iyon, pumunta kayo sa bahay ni Quiroga upang kuhain ng mga armas. Ang pagsabog ng lampara ang magiging hudyat sa inyong pagsugod. Mag-iingat ka, Basilio. Mag-ingat ka rin, Senyor Simon. Gusto mo raw ako makausap. Patawarin mo ako sa bahay. Ngunit, mas maganda ang buhay na may ibigay sa akin ng kundi. Isagani, mas mabuti na lang tayo maghiwalay. Ipinangako mo sa akin ang kaunlaran, ngunit hanggang kailan pa ako mag-aantay, Isagani? Kung kailan ako'y matanda na? Ngunit, Paulita, Patawad. Ngunit, ang kasal namin ni Juanito ay sa susunod na araw.
Tinatanggap mo ba si Polita Gomez bilang iyong katipan? Lubos na tinatanggap, Padre. Paano mo sa akin ito nagawa, Paulita? Pabuhay! Ang bagong kasal? Naway kayo ay magtagal. Gusto niyo ba ang aming mga ando? Opo, Padre. At salamat sa inyo sa pagdalo sa aming kasal ni Paulita. Sa araw na ito, matatapos ang lahat. Paumanhin, Paulita, sapagkat hindi ako nakadalo sa iyong asal. Ngunit, meron akong handog para sa iyo. Maraming salamat sila. Isang napakagandang napag. Naway tanggapin mo iyan bilang aking handog. O siya, mauna na ako, Paulita. Maraming salamat. Paanong ginaan? Ay. Sagani! Saan ka paroroon? Nais ko lang makita si Paulita. Kahit sa huling beses. Iba na siya bukas! Sagani! Binalaan na kita, kaibigan. Sana'y nakinig ka na lang sa akin. Tingnan niyo, isang napakagandang para na iniregalo ng Senior Simon. Ang mitsa ng lampara ay namatay. Akin na. Madali lamang ayusin yan. Alam ko may sisindihan lang dito sa ilalim. Teka lang. May isang lihim. Manet Tesel Fares? Juan Crisostomo Ibarra. Ngunit patay na to, hindi ba? Isang filibustero! Matagal yung patay ang filibustero na yan! Ngunit ito ay ang lagda ni Crisostomo. Paano yan nangyari? Matagal na patay si Crisostomo. Hindi yan totoo. Kalimutan nyo na yan at ituloy ang pagsasalo. Tama si Kapitan General. Matagal nang patay si Crisostomo. Maaaring ito ay biro lamang. Padre Irene, pakitaas naman ang mitsa ng lampara. Kaya lamang kukunin ko ang paninday. Uy, magnanakaw! Magnanakaw! Saan? Patawad, Senyor. Hindi ko kayang mawala ang aking minamahal. Para sa ito, Paulita. Simon! Oh, Basilio!
Masamang balita po. Ang lampara hindi sumabog. Bakit? Si Isagani, tinapon yung lampara sa ilog. Sige na, tumakbo ka na. Iligtas mo lang ang iyong sarili. Pero, Bilis! Bakit ako nabigo? Bakit ako pinapurusahan na ganito? Ang aking misyon ay tapos na. Ang aking sintang si Maria, ang pinakamamahal kong si Maria, ay wala na rin. Asan ako pupulutin ito? Ngayong wala na akong kasama, wala na akong patutunguhan. Senyor Simon! Senyor Simon! Sandali lang, senyor. Ako'y tatawag ng doktor. Huwag kayong mag-alala, Padre. Nangyari na ang dapat mangyari. Nais ko sanang sabihin sa inyo ang aking hingin. Handa akong makinig, senyor Simon. Padre, tulungan niyo po ako. Ayokong mamatay ng makasalanan. Nais ko sanang mangumpisyal sa inyo. Kailangan ako lahat ng ito. Sapagkat galit na galit ako. Dinano kong bumalik dahil ninais kong maghiganti. Sapagkat ako'y nabigo. Pinuno ako ng galit, ng sakim. Hindi ko na inisip kung ano ang pwedeng mangyari. At ito ako ngayon, nagdurusa. Diyos ko, tawarin ka sana ng Panginoon. Maraming salamat, Padre. Sapagkat ngayon, mamamatay na ako ng mapayapa at mag-aano ang damdamin. Kayamanan ay ang naging lason sa mga tao. Ito ang nagpapabulag at naguudyok na gumawa sila ng kasalanan. Ipahintulot mo na ang Diyos ay ikaw ay matagpuan. Samantala dyan ka muna sa ilalim ng dagat kung saan malayo ka